Ito ang inyong kanto serye. Kumusta sa inyong lahat, mga ginigiliw naming tagapanood? Sa hapon na ito, ating matutunghayan ang isang natatangi at kahangahangang pagsasadula ng mga pangyayaring puno ng pag-ibig, aliw, at suliraning susubok sa prinsipyo ng pagsisinop. Ito ay salaysay ng isang lalaking matibay ang paninindigan pagdating sa maingat na paggastos at isang babaeng may likas na kakayahang subukin ang kanyang pananaw sa tunay na halaga ng pagmamahal. Ikinagagalak naming ipresenta sa inyo ang kanto sa serye sa isang obrang hango sa malikhaing pagsasalaysay ni ChatGPT at higit pang pinalawak ng mapanlikhang kaisipan ng nag-iisang siraulong si Papa Mukinit. Kaya't ihanda ang inyong mga puso at isipan at naway makapagdulot ng aliw para sa isang makabuluhang paglalakbay sa kwentong pinamagatang Ang Paghanga sa Isang Kuripot, kasama ang alamat ng Pansit Canton. Nakakikilala ka ba ng isang tao na sa labis na pagtitipid ay halos hindi na gumugugol ng anumang halaga kahit para sa sariling kapakanan? Subalit paano kung ang naturang nilalang ay nagkikimkim ng damdamin para sa iyo? Maaari nga kayang umiral ang tunay na pag-ibig nang hindi nagbubukas ng palad sa paggasta. Tunghayan natin ang kwento ni Nadao, ang binatang sagisag ng matinding pagiging masinop, at Jayag, ang dalagang susubok sa hangganan ng kanyang pagmamahal. Halina't simulan natin ang kanilang kwento. Dahil sa isang bulaklak, sumilang ang pag-ibig. Tanghali sa opisina. Sa pantry, sabay na kumakain sina Dao at Jayag. Si Jayag, isang masayahin at palabirong babae na kilala sa kanyang hilig sa pagkain. Si Dao, isang certified kuripot na kahit sa pagkain ay may diskarte para makatipid. Ngunit sa kabila ng kanyang kakuriputan, may isang bagay siyang hindi kayang itanggi. Ang matagal na niyang lihim na pagtingin kay Jayag. Daw, gusto mong tikman tong pasta ko? Gawa to ng ate ko, masarap. Sige na nga, isang subo lang. Wow, ang sarap nga. Pwede ba ako magpa-take home? Libre Aba, ikaw magad? Hindi pa nga kita sinasagot. Gusto mo na ng libre? Ha? Anong sinabi mo? Wala. Sabi ko lang, more food. Sige nga. Wow daw! Ang ganda naman dito, ang aesthetic. Parang Instagram-worthy lahat ng sulok. Oo naman. Pinili ko talaga to para sa'yo. Wow, grabe ka. Ang sweet mo pala minsan. Siyempre naman, special ka kaya. Sige, order ka na ng gusto mo. Magandang hapon po. Welcome sa 69 Tuhuad Cafe. Ano pong order natin? Gusto ko ng caramel macchiato. Grande. Grande! Ay, opo sir. Grande ang pinakamalaking size natin, 100 piso lang po. 185? Lang niya. Isang buong meal na yun 3 stick ng barbecue. Kanin pa. Daw, may sinasabi ka? Wala. Paano kung small na lang? Ay, meron din po tayong small sir. 135 pesos. 135 pa rin? May extra small ba kayo? Ay, wala po sir. Baka gusto niyo po ng tubig na lang? Libre po yon. Daw, grabe ka.
Sige na nga, ikaw na nga umorder para sa akin. Isang caramel macchiato small. Sige po, sir. Order confirmed. Paabot na lang po ng bayad. Hehehehehehe. Mahal ko ng 135 pesos. Matapos ang isang masayang oras sa coffee shop, napadpad sina Dao at Jayag sa isang malaking mall. Sa gitna ng mga naglalakihang tindahan at makukulay na display, biglang hinila ni Jayag si Dao papasok sa isang sikat na clothing store. Daw, tignan mo tong dress na to. Ang ganda, di ba? Ang lambot ng tela, tapos ang klase ng design. Oo nga, bagay sa'yo. Parang ikaw. Sophisticated. Bilhin mo para sa akin. Ha? Joke lang. Gusto ko lang makita ang reaksyon mo. Good afternoon po, ma'am. Napansin ko pong interesado kayo sa dress na ito. Limited edition po ito at naka-sale na po ngayon. Sale? Magkano na lang? From 2,500 pesos, ngayon ay 2,495 na lang po. Ha? 5 piso lang ang bawas? Hindi pa rin sale yan. 10 piso lang ang natipid mo. Tapos tawag nyo sale? Daw, ano ba? At least may discount. Kaysa naman sa wala. Ang tunay na sale, yung kalahati ang presyo. May ganun ba kayo? Ay, sir, wala po. Pero may promo po kami. Kung bibili kayo ng 2 dress, makakakuha kayo ng 10% discount. Ibig sabihin, gagastos ako ng 5,000 pesos para makakuha ng 250 pesos na discount. Walang ganun, Mars. Ay, Daw. Suko na ako sa'yo. Sige po, kung may iba pa kayong tanong, lapit lang po kayo. Alam mo daw, gusto kita. Pero hindi ko alam kung kaya kong mahalin ng isang taong sobrang kuripot. Jayag, ang tunay na pagmamahal hindi masusukat sa presyo ng kape, ng damit, o kahit na anong material na bagay. Talaga? Oo, dahil ang totoong pagmamahal, matipid pero panghabang buhay. Naku daw. Hindi ko alam kung may lab ako o gusto kitang batukan. Daw, tignan mo. Ang cute ito. Napakalambot. Ang ganda ng kulay. 300? Daw, bakit parang bigla ka namutla? Ah, wala naman. Hindi ako kinakabahan. Ate, bibilin ko na to. Ha? Seryoso ka? Sir, 300 piso po. Daw, hindi ako makapaniwala. Ginawa mo talaga? Jayag, kahit 300 pesos, kaya kong tiisin. Ay daw, hindi ko alam kung gaano mo ako napasaya. Ito na ang preba na hindi ako kuripot pagdating sa'yo. Aba daw, proud ako sa'yo. Sa wakas, nalampasan mo rin ang pagsubok ng pagiging sobrang matipid. Oo nga, pero parang umiikot paningin ko. Mahal pala magmahal. Sa ilalim ng mga kumikinang na ilaw ng lungsod, naglalakad sina Dao at Jayag palabas ng mall habang ang paligid ay abala pa rin sa ingay ng mga sasakyan at tawanan ng mga late-night shoppers. Ang malamig na simoy ng hangin ay bahagyang humahaplos sa kanilang mga mukha, ngunit tila may bigat sa hangin na hindi maipaliwanag ni Jayag. Tahimik si Dao, malayo ang tingin at halatang may malalim na iniisip. Hindi tulad ng dati niyang masayahin at preskong aura, ngayon ay parang may bumabagabag sa kanya. Napansin ito ni Jayag at bahagyang nagdahan-dahan sa paglalakad, sinasabayan ang kabagalan ni Dao. Daw, parang bigla ka natahimik. Kanina lang kulit-kulit mo. May iniisip ka ba? Jayag,
Wala namang pamasahe pa uwi. Diyos ka daw. Kaya pala lalim ang iniisip mo. Akala ko naman may mabigat kang problema. Ito naman ang saya-saya mo. Paano na ako? Paano ako makaka-uwi? Gusto mo ba maglakad ako umuwi? Pwede naman. Exercise din yan. Mas makakatipid ka pa. Grabe ka. Akala ko mabait ka. Bibili ka ng plushie, tapos ngayon, ayaw mo lang maglakad ng ilang kilometro pa uwi. Huwag ka mag-alala. Treat kita sa pamasahe. Talaga? Libre mo ako? Oo naman. Sa unang pagkakataon, gusto kong makita kung ano ang pakiramdam ng mag-abot ng pera sa'yo nang hindi mo ito tinatanggihan. Jayag, ikaw na ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Aba, parang ang bilis naman ang desisyon mo. Teka lang, nagka-girlfriend ka na ba dati? Baka naman dahil lang sa plushie kaya mo ito nasasabi. Hindi man ako nagmamadali. Gusto ko lang siguraduhin kasi baka sa hinaharap wala na akong pera. Pero isang bagay ang tiyak ko. Hindi ako magkukulipot sa pagmamahal ko sa'yo. Grabe ka naman. Ang lalim nun ah. Pero sige na nga. Mukhang ikaw na talaga ang para sa akin. Sigurado ka? Kahit alam mong kuripot ako? Oo naman. Basta wag mo lang tipirin ang oras at pagmamahal mo sa akin. Bilang naman ang importante. Ate, baka gusto niyo itong nilalako ko. Bili na kayo pansit canton, pambahan ko lang bukas sa school. Sa isang bulaklak sumilang ang pag-ibig. At simula nga noon ay nagkaroon na ng pansit canton. Sa ilalim ng mga bituin, naglakad silang magkasama, hindi lang bilang magkaibigan, kundi bilang dalawang pusong natutong magmahal ng higit pa sa pera. At sa gabing iyon, natutunan ni Dao ang isang bagay na hindi kayang tumbasan ng anumang halaga, na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa kung magkano ang nagagastos, kundi sa kung gaano kalaki ang kayang ibigay ng puso. Mga minamahal naming tagapanood, ating nasaksihan kung paano hinarap ni Dao ang kanyang pinakamalaking hamon, hindi lamang ang matinding pagpipigil sa paggasta, kundi pati na rin ang kanyang nararamdaman para kay Jayag. Sa kabila ng kanyang likas na pagiging matipid, natutunan niyang ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa halaga ng mga bagay na naibibigay, kundi sa wagas at taos-pusong hangarin ng isang nagmamahal. Ngunit isang palaisipan ang ating iiwan sa inyo ngayong hapon. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Jayag, kaya ba ninyong ibigin ang isang taong matipid sa salapi, ngunit hindi maramot sa damdamin? O mas nanaisin ninyo ang isang mapagbigay sa material na bagay, ngunit kapos sa tunay na malasakit at katapatan? Sa dulo ng lahat, ang tunay na pag-ibig ay hindi nabibilang sa halaga ng regalo, kundi sa lalim ng pag-unawa, sakripisyo at pagmamahal na handang ibigay ng isang tao. Sa ngalan ng bumubuo sa salaysay na ito, kami ay nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay sa kwentong puno ng kilig, tawanan at matinding pagtitipid. Hanggang sa susunod nating pagtatanghal, manatili kayong nakatutok dito sa inyong paboritong programa, kung saan hindi lang puso ang natutong magtipid, kundi pati damdamin ang natutong magpahalaga. Ito ang Kanto Serye. Ako po ang inyong naging tagapagsalaysay, Tia Undin. Magandang araw po.